So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, today is the day kung saan finally meron ng sumagot na napakatindi. At syempre, tinanong ko naman si Mamshi. And sumagot siya sa tanong ko. Ang tanong ko sa last video ko, kukonsintihin mo pa rin kaya ang anak mo after mo mapanood to? At ang sagot niya po ay ito. Binabangag ka, kaya lahat ng katarantaduhan na ginagawa sa'yo, hindi mo nalalamang tarantado kayo. Binabangag ka, inuulit ko, kaya hindi mo nalalaman na binibidyohan ka. What do you expect sa the biggest biggest konsentidora ng adik sa buong Pilipinas. The biggest trash talker sa buong Pilipinas. Pumalit na siya sa akin. Or kay Lakas Tama. Palakpakan po ang ating ina. Ang ina mo, ang ina niya, ang ina nating lahat. Palakpakan! Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Unang banat pa lang ng nanay ni Lakas Tama, aka Lakas Mama. Panahon na. Ako, ginagalit nyo? Tas galit na galit po siya, mga kahombre ko. Ang sabi niya po, binabangag ka, inuulit ko, kaya hindi mo nalalaman na binibidyohan ka. Papaano po nyo nasabi na binabangag si Lakas Tama? Sa totoo lang po, at sa inyo mga kahombre ko, alam nyo yan. Siya po ang nambabangag sa ating lahat. Alam nyo po, Lakas Mama, dapat huwag nyong konsintihin ang anak nyo. Kayo na rin ang nagsabi na engot, na tanga-tanga yung anak nyo, di ba? Bakit nyo kinukonsinte? Tandaan nyo, mga kahombre ko, ang pagkonsinte sa anak, ang pag-spoil sa anak, ay maaaring makakos ng bagay na hindi magiging maganda in the future. At ayan po ang perfect example kay Lakas Tama. Kitang-kita po natin kung gaano ka-spoiled ang tao na ito. Wala na po siyang hinanap, kundi magandang buhay sa pagiging batugan niya. Alam nyo mga kahombre ko, si Lakas Tama, wala naman po yung hinahanap. Ang hinahanap lang yan, babae na makakapagtustos sa kanya. He just wants to be bugoy na koy-koy. Yung pagkabugoy na koy-koy niya, dinagdagan niya po ng shabu. Yan ang motibo kaya nagkaganyan yung tao na yan. Para sa inyo, Lakas Mama, pinagtutulungan namin siya. Kung ano-anong sinasabi namin sa kanya. Nagkakampihan na kayo, no? Pinagkakaisaan niyo yung anak ko, demonyo kay Satanas kayo? At take note, mga kahombre ko, sabi po niya, sa kanya galing, pinuno ka na sa drugs ng mga punyeta mong kinasama kung sino-sino. Kaya yan daw ang nangyari kay Lakas Tama. Lakas Mama naman, bakit ba hanggang sa dulo ayaw mong aminin na mali ang anak mo? Mali ang mambugbog ng babae. Mali ang mang-iwan ng mga anak tapos di sustentuhan. Mali ang mambuntis ka ng kung sino-sino at pagkatapos mong makuha lahat dun sa babae na yun, bubuntalin mo, mali yun. At syempre, ang pinakamatindi pa doon, mali ang abusuhin mo ang mga babae. At mali na pagbuhatan mo ng kamay ang mga babae. Ikaw ba, Lakas Mama, naiintindihan mo ba to? Huwag ka naman pong mabulag masyado sa iyong anak. Kasi social media to. Hindi lang naman ako ang nakakakita sa anak mo, sa mga pinaggagawa ng anak mo. Gusto mo bang kumita ng walang puhunan? Gusto mo rin bang magkaroon ng extra work? Or pwede mo rin naman gawing primary work? If yes, ang iyong sagot, humanap ka lang ng negosyante na gustong mag-expand sa kanyang negosyo with at least 5 years checking account at properly handle na may kompletong business document. Pwede ka nang kumita at matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Madali lang, di ba? Walang kahirap-hirap. Magbibigay din kami ng iba't ibang incentives sa inyo. Depende sa dami na maipapasok nyo. So, ang cellphone number po na dapat nyong kontakin dito ay 0917
0917-162-5696. Even yung mga kahombre ko at yung mga fans niya na lumipat na sa akin, alam yan. Kaso, tumagal na ito ng tumagal. Lumala ng lumala ang sitwasyon at utak nila Kastama. Kasi wala kayong ginagawa kundi ang pagtakipan lahat ng ito. Nabubuhay kayo sa mundo ng Baby Yoshi mo. It's not gonna work. Kasi tingnan mo ang nangyari sa Baby Yoshi mo. Isang literal na kriminal. Kriminal na hindi mabubuo kung sana binigyan mo ng bigwas kada minuto ang tao na ito hanggang sa matuto o kaya naman sa maganda, binigyan mo ng oras, pinagsabihan mo minuto. Kasi ako, alam nyo, bago ako nakarating sa sitwasyon na ito, lakas mama, alam mo ba kung gaano katinding bigwas at gulpe ang inabot ko sa aking tatay? Sa totoo lang, walang-wala yan sila Kastama sa akin, lakas mama. Sa totoo lang, kung nakilala mo ko nung panahon ko, baka hindi lang ito yung nangyari ngayon. Sa totoo lang, ha? But I've changed for the better. Kaya hindi ko lang matanggap, no? Na sinisi mo pa ako, na minasama mo pa yung pagtuwid ko sa anak mo. Alam mo kasi, lakas mama, ang pinaglalaban ko dito is full awareness, full real talk, at full pambasag sa mga taong nagkakamali. Ako kasi yung pinaka-good example sa part na ito, na kahit gaano katindi ang pagkakamali mo, pwede kang mag-repent. Kaya anong sinasabi mo na wala akong Diyos, wala kaming Diyos? How dare you say this? Mga demonyo kayo, Satanas! Wala kayong Diyos. Kapal na mga mukha nyo. Wala kayong Panginoon Diyos talaga sa dibdib ninyo. Hayop kayong lahat! Lahat! Kung tunay nga na wala akong Diyos, wala kaming Diyos, sana hindi ako nagbago. Kasi tulad nga ng sabi ko sa last video ko, isa lang ang makakatok nila Kastama sa gantong klase ng sitwasyon at panahon. Yon ay ang Diyos. Kasi kahit ikaw, lakas mama, hindi mo kaya na dinggin. Hindi mo kaya na dulugin ang iyong anak. Hindi mo na siya kaya. It's done over with, kumbaga. Malaki na siya. He will do whatever he wants. Ang kulungan sa kanya parang bahay na niya. He's even making jokes and fun of it. Nasabi niya ang ganda daw sa kulungan. Para daw siyang prinsipe, ang sasarap daw ng mga pagkain niya. Siya mismo may sabi niya sa mga live niya. So how dare you na ipagtanggol mo yung ganyang aksyon ng anak mo, knowing na public figure ang anak mo at public figure ka na rin, so in short, kinukonsinti mo ang mali, at yung maling yon ang naiisip ng mga viewers na ibang mga bata nila Kastama na nanonood sa'yo, tama pala yung ginagawa nila Kastama. So, tama pala na gawin lahat to, mambuntis ka ng mga babae, pagkabuntis, buntalin mo, pagsamaan mo ng ugali, wasakin mo talaga, pagawin mo ng kung ano-anong kalaswaan, huwag mo sustentuhan ang mga anak mo. Tapos, yan, maghanap ka ulit ng babae, nabibiktimahin, same. Tapos, walang ibang gagawin, kundi ipahiya sa social media ang mga babae niya. Lapastanganin ang mga babae. Tawagin ng kung ano-ano ang mga babae. At mag-live ng may tama at kumakasa ng baril. At tutukan ang kanyang anak ng baril. Tama po ba lahat ng to? Actually, mga kahombre ko, dapat alam niya na to. Ikaw yung ina, alam mo yung ugali ng anak mo. Pero isa lang lagi ang banat mo. Porke foreigners ang anak ko, ginagawa niyong pagkakakitaan ninyong pare-pareho kayong lahat. Hayop kayo! Hayop kayo! Hindi lang naman sila Kastama ang foreigner. Foreigner din ako. Yun na nga po yun eh. Foreigner kami nila Kastama. So dapat bigyan namin ng respeto ang bansang ito. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go!
Parehas kaming half-half ni Lakas Tama. So dapat sakto, respetuhin namin ang mga Pilipino. Respetuhin namin itong bansang ito. Tama? Hindi na nga niya nirirespeto ang mga babae dito kung saan mang sulok ng mundo, gumagawa pa siya ng kasamaan at lalo na gumagawa pa siya ng kababuyan at kahalayan. Eto pa mga kahombre ko. Sabi niya, isinisisi niya rin kay Temple. Walang niya ka kasing babae ka. Kung sino kang babae ka, dapat nadampot na, narehab na ang tanga-tangang yan. Ha? Natatanga-tanga nyo. Temple, ano na? Ikaw naman ang sinisisi. Hindi ka na pala gusto ng nanay ni Yoshi? So ano na, Temple? Ikaw pala ang motibo kung bakit hindi nakapasok sa rehab si Lakas Tama. At sinabihan ka pang hipokrita ng nanay ni Lakas Tama. Hinihintay ko siya makuha, pinarehab. Ano ginawa ng isang demonyita? Binigay ang susi, nakatakas, hindi tuloy nahuli. Ha? Hayop ka rin, hipokrita. Kahit ikaw, ganyan na ang tingin sa'yo. What do you expect? Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Maghintay ka. Pag ikaw nabuntes, sakto. Gusto niyan kasi buntis ka para mabubuntal ka, para satisfying yung pagbugbog eh. Wait ka lang. O baka natamaan ka na nga eh. Temple, may oras ka pa. Masyado ka pang bata para sa mga gantong bagay. You should be doing something else in life. Tandaan mo yan. Madalas niya pong sabihin na si Makagago at yung mga tao na kung sino-sino tulad ni Jasmine for sure si Temple din. Sinasabi niya na kami ay mga demonyo. Pinagtutulungan namin si Lakas Tama. Mga bastos kayo, mga inutil, mga demonyo, lalo na ikaw Makagago ka, puta ka. Demonyo kayong hayop kayo, mga satanas kayong lahat. Nagkakampihan na kayo, no? Pinagkakaisaan niyo yung anak ko, demonyo kayo, satanas kayo. Lakas Mama, hanggat hindi mo nakikita na mali ang anak mo, ang baby mo, hindi magiging ayos ang anak mo. Una sa lahat, wala akong sinasabi na taliwas sa mga pinapakita niya sa social media. Walang labis, walang kulang. Pangalawa, hindi ako ang nagpakalat o nagpapakalat ng video na yan. Alam mo kung bakit? Kasi sila po mismo ang nag-upload. Si Temple mismo ang nag-upload. Alam niyo po ba kung bakit, Lakas Mama? Dahil sa music video, kaya niya in-upload. At dahil, mga kahombre ko, napakagaling po ni Lakas Tama na mag-market at ni Temple, the best talaga po yung couple na yan. Nagboljakan live. Live kantutan ang ginawa. Para lang daw sa music video. And yes, mga kahombre ko, the music video is a success. Yes! 340 views in one day. Yes. 9 likes. I-type nyo dito sa comment section na to, Makagago. Kaya na lang. Para at least naman, pasalamatan mo din ako, Lakas Tama, kasi sumikat yung kanta mo dahil sa akin. Kasama na ako sa nag-market. Kawawa ka naman eh. Nakipag-boljakan live ka na nga, hindi mo pa na-market na maganda tong music video at kanta mo. Ano ba yan? Isipin mo to, Temple. Binigay mo na lahat. Ginaganon ka ni Lakas Tama live, which habang buhay na yan nasa social media. And yet, tinan mo, wala pa rin kwenta yung ginawa nyong market, palpak, bagsak. You ruined your life para sa wala. Diyan pa lang, talo ka na. Diyan pa lang, Temple, makikita kung gaano kayo kaisip bata parehas. I really hope, mga kahombre ko, na this would be a big lesson para sa mga nanay dyan o para sa mga magpapalaki pa lang ng mga anak nila. Huwag natin konsintihin ang mali. Kasi pag kinonsinti nyo ang mali, para kayong nagpapalaki ng demonyo sa bahay. Kapag may mali, supilin ang mga anak. Kung hindi, magkakaroon kayo ng Lakas Tama. Kapag mali, sabihan. Parating tandaan, mga kahombre ko, mas mabuti kang magulang kapag binabangga mo ang mga mali ng mga anak mo. At PS, hindi ako demonyo at huwag kayong tumawa.
Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! Baka yung bunganga nyo, madurog, mapabukayan ang mga kung anong kurimlam yan. One love. Good fucking vibes.